Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. April 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Marami kayong energies. Ay, sorry anak. sorry. Marami kayong energy sa mundong ito. Kaya, huwag nyo masyadong seryosohin ito ha. Ito ay isang guide lamang. Nasa inyo pa rin ang pagkilos para sa pag-unlad ng inyong buhay. Nasa atin pa rin yun. Wala sa card. Aris. Thank you. Okay. Para kay Aris. Oy, pig. Beware of greed. Ingat kayo sa mga tao na sarili lang na iniisip nila, mga makasarili, ganyan. Something will try to make you do something against your will. Yeah, may taong galit o may taong hindi maganda yung pakay sa'yo o yung something. Ingat ka lang. Key, successful outcome to your problem. Congrats, the key is in yours. Ibig sabihin, may mga situation na either idea o may mga mag-a-unlock sa buhay mo na isang sitwasyon o answering, no? Sa nakita ko dito, o may mga situation na mag-o-open into your life. Pero nasa sayo si key, the fulfillment and the successful is nasa sayo. Ikaw, kikilos at kikilos ka pa rin talaga. No? Pero there's a successful happen. And the I, psychic ability, trust your intuition. Iga-guide ka ng iyong intuition. No? You need to listen to your inner voice. Yung iba dito is malakas yung pakiramdam, may psychic ability, as in. And mag-ingat kayo sa mata, maaaring mapuwing kayo, kung ano man mangyari, mga nanglalabo ang mata, mga ganyan. Birth or conception of a child or enterprises. Ito na yon, ito na tong opportunity na to. Kumbaga, ibig sabihin is meron na mga new idea, mga new enterprises o mga gagawin o ginagawa na isang opportunity. Sa iba, opportunity ito. Sa iba dito is, ito na rin si Lege, stepping into a new experience. May mga bago ka nang gagawin this time sa nakikita ko dito na paghakbang. Ito, ano ba, mga bagong trabaho, mga bagong pagkakaperahan, mga bagong idea, baka magtatayo ka ng enterprises or meron ka mga bagong negosyo na gagawin. Yung iba sa inyo, siguro, mga, kumbaga may trabaho ka na, magkakaroon ka ulit ng trabaho o kaya mag-explore ka, no? Kung ano man yung sitwasyon mo, pagkatiwalaan mo yung, ability mo, sa nakita ko dito, kasi nahandito rin to si store, ibig sabihin, is you are now focusing into a new situation into your life. Kumbaga, kung may mga nagaganap na isang mga sadness situation or mga problema man niya, kasi namuti na tong si Ulap at nandito na rin si Sana, is there's a hope, kumbaga, handun yung pagbabalik ng iyong sigla o pagbabalik ng iyong confident sa mga gagawin mo this time. And then, mag-ingat kayo when it comes to legs. Yung iba dito, siguro may mga sakit kayo na goat, namamanhid, masakit ang paa, pilay. Ingat kayo. Ikaw, malapit sa puso mo. Meron tayong 6, 12, 24, 29. Okay. Siyempre, hindi pa rin maaalis, pero nandito kasi to. Pero, there's something happen ha. Parang meron ka pang isang sitwasyon o meron pang mga past situation, no? Na hindi pa maaring nare-resolbahan dito. Kasi nahandito ka pa sa the past thinking. And nahandito, kung titignan mo to, dalawang dulo siya, diba? There's an emotion of the past situation na maaring this is related to a love or it's more on emotions eh. Siguro iba siya nagkakaroon kayo ng reflection from the past sa iyong mga something desire, ganyan, sa nakita ko dito.
maaring eto rin yung sinasabi dito na this is the time na magkaroon ka na unlocking and this is a time to revert sa iyong idea or handito na yung to going forward, no? Sa nakita ko ito. Yun na rin yung sinasabi dito. Kaya, kung ano man tong the past situation na to, is time to let go na rin, no? Handito na si step up. Pero nasa sa'yo yun, if you want to fix pa yun, or maaring nagkakaroon ka lang talaga ng reflection from the past situation sa nakikita ko dito, no? Maaring ganun sa iba sa inyo. And then also, teka, ayusin ko pa ako. And then, ang nakikita ko dito, may mga mararamdaman ka, kasi this is a problem, may mga mararamdaman ka na mga problema, feeling emotion, o kaya may mga questioning, may mga pag-aalala, may mga pag-aalinlangan, ako na nakikita sa'yo, ganyan. Merong mga sitwasyon na mga unclarity, o mga bagay o sitwasyon na mga kawalan ng katiyakan sa mga uumpisahan o gagawin this time sa nakikita ko dito. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, the past man yan or in the future man yan. Pero kasi andito na sila, it's time to step up na rin in a new experience or new you, mga ganyan. And then, nandito rin yung situation na maaaring pinag-uusapan ka din, ano, sa nakikita ko dito. Maaaring pinag-uusapan ka, may mga taong pinag-uusapan ka, may mga parating pa rin naman na small problem lang naman, hindi siya malaki. Kung titingnan ko dito, hindi siya malaki. No, kasi nakita naman natin yung cloud kanina. Kung titingnan mo to, di ba yung cloud niya is medyo madilim siya. Dito is nagkakaroon na siya ng konting liwanag. No, ibig sabihin, nandito ka na sa sitwasyon mo na you are thinking din naman. Thinking, siguro ano na lang, memory from the past, no, na related ang love life, o mga dinidesire mo, ganyan, sa nakita ko dito, mga reflection from the past. May mga small problem, pag-uusapan ka, may mga anxiety naman, hindi naman ganun kalaki, yan. May mga pagkabalisa, at siguro pagkabalisa when it comes sa dinidesire, o kaya when it comes sa mga maririnig mo na chismis, na mga pag-uusapan ka, o kaya may mga maridinig ka na something, information, sa nakita ko dito. And also, you are thinking on a past situation na you want to communicate or someone na may makikipag-communicate sa'yo, related ang love. O maaring ikaw ito, no? O maaring baliktad, kasi minsan nagba-vice versa tayo. May nag-iisip na gusto kanyang kausapin, gusto makipag-communicate, ganyan, sa nakita ko dito. And then also, sa iba, parang alam mo yung when it comes dito sa the past situation, so nakikita ko dito, ito kasi is the past yan. Kasi kung titignan mo, well, ano, diba? Past yan. Nandun yung past situation na parang there's an excitement happen in the past na maaring nagre-reflect sa utak mo pa hanggang sa ngayon. Siguro naging masaya ka doon sa tapas mo, ganyan. Sa nakikita ko dito. Handun din yung situation na maaring andun pa rin yung pagmamahal o pag-aaruga o pagtithinking from the past. And also, someone, ikaw or someone, anak ba ka dyan? Ikaw or someone is want to give a love to someone. No, maaring ikaw or siya is gusto niyang ibigay yung pagmamahal niya sa'yo at iparamdam muli. Ganun na nakita ko. Tingnan natin ang iyong energy. Meron tayong Gemini, Leo, Pisces, and Libra. Energy ni Aries. 1 to 15, April. The Star. About saan? About saan to? Okay. Okay. Ang energy mo, may mga sitwasyon daw na naiisipin mo. Kumbaga, parang you have a wish come true, ganyan. May mga gusto kang gawin na isang sitwasyon na
na hindi siya talaga totally clarity pa this time sa nakita kasi may mga maiisip ka daw, may mga mamimiss ka or reminiscing the past situation, maaring ito dito siya, no? Maaring dati mong karelasyon o dati mong mahalaga sa'yo or vice versa tayo na ang nakikita ko dito is more on lungkot, more on may mga depression, feeling let down, feeling lost, feeling in a dark and thinking from the past situation na mahalaga sa'yo. No, maaring magulang mo, asawa mo, kaibigan mo, anak mo, o dati mong karelasyon, yun na nakikita ko dito, no? And handun yung sitwasyon na wanting to communicate o pagkakaroon ng panimulang muli dito sa tao na to, no? Sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko energy sa'yo. May konting sadness, no? May konting sitwasyon na, kasi andito siya, yung may mararamdaman kang hindi siya ganun ka-peaceful sa nakikita ko dito. And then, kasi ang energy mo nakikita ko dito is hindi ka gaano ma-inspired 1 to 15 kasi siguro may mga mariremanizing ka na the past situation sa nakita ko dito. May mga unclarity situation kasi ako nakikita. Yun, tingnan ko natin. Tingnan pa natin kung anong makikita ko dito. Kaya, marirevisit mo yung nakaraan. Anong pwede kong dito kayo? Okay. Ano to? Okay, ibig sabihin meron kang dinidesire. No, may isipin ka na mga desiring a goal. No, sa nakikita ko dito. Siguro maaalala mo lang siya. No, yung iba dito maaring maaalala mo lang yun, marireminizing mo lang yun kasi nakikita ko sa iyo is you are keep moving dito, no, sa nakikita ko dito. Keep moving ka sa naman sa goal mo, may sasagi lang ng konti sa utak mo o sa isipan mo, no, dito sa nakita ko dito. May konting sadness lang. Ganyan. May mga time na situation na makakaramdam ka ng lungkot, ganyan, ng negativity. Kumbaga, tuloy-tuloy rin, keep going ka naman sa mga gagawin mo. Tingnan natin ang anong parating kay Aries. 1 to 15, April. Dalawa agad. The 2 of Cups. Parating sa kanya. About saan? Okay. Ano si ano? Okay, thank you. Okay, ang parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito, yung iyong mga pinagdadaanan na lungkot o loneliness, sadness, or mga situation na na-stuck ka doon sa bagay na yon sa nakikita ko dito is, ang parating sa'yo is makakaraos ka na doon, no? Kumbaga, you are keep going sa mga gagawin mo this time, sa nakikita ko dito, sa mga obligasyon mo sa buhay. Andito na rin kasi si The Fool. Ibig sabihin, malalakpasan at maglalakpasan mo na yung mga hirap na pinagdaanan mong lungkot, feeling stuck, ganyan, sa nakita ko dito. Andito na yung pagbabalik na iyong motivation, you are moving forward and do your passion dito sa nakikita ko dito, no? Yung mga iyong failure situation and disappointment in the past, magtatapos at magtatapos na siya sa nakita ko. Pero, hindi pa rin maaalis na magkakaroon ka pa rin ng thinking pa rin sa at night na mga sitwasyon na nangyari. Pero nakikita ko naman is you're doing your fashion this time and andyan na yung taking action at yung motivation mo this time. And also, sa nakikita ko dito, no, this a new beginning, ibig sabihin pagtatapos ng isang bagay o sitwasyon na ito yung naramdaman mo. Yung hirap, yung mga hirap. Yan. Tapos na to. Kumaga, nagtatapos na siya. Uy, good ah. Good siya. And then also, ang parating sa'yo, sa nakikita ko dito, is, pero ka daw isang doon na kasi yung pagpapasya mo eh.
Meron daw kang mga bagong makikilala or may mga bagong makakausap. Ako nakikita dito, bagong makikilala or bagong makakausap. Either there's a dealing, partnership, collaboration sa nakita ko dito, or may mga gagawin ka na makikipag-partnership. Maaring iba dito is a community effort or mga teamwork. May mga gagawin ka na ng mga plano this time, no? O pagpapasyahan na plano this time. May mga i-move forward ka kasi, no? Maaring may mga makakausap ka na 2, 3, 4 na tao. Sa nakita ko dito, baka may mga dealing na related ang iyong trabaho, ganyan. May mga bagong connection. Ako nakikita dito na parating sa iyo. Yun ang nakikita ko sa iyo. Maganda 'yung ano mo. Iba dito siguro meron na kayong mga new idea kasi nandito rin si ano ba to? Si Crib. Andyan. Andito siya, lumalabas siya dito. Ganun. May mga collaboration. Recognition, ganyan, mga bagong pakikipagsalamuha or there's a new idea or a new opportunity ka na tatahakin this time. Ano ang dapat iwasan ni Aries? 1 to 15. May dapat ba siyang iwasan? Ace of Wands. Anong ibig sabihin? Ba't ito dapat na iwasan? About saan? About saan to? Okay. Okay, ang dapat mo daw iwasan, ang isang, okay. Dapat mo daw iwasan yung pagkakaroon ng doubt sa sarili na hindi mo matuloy yung mga idea mo, yung mga project mo, sa nakita ko dito. At syempre, iwasan mo din yung hindi magkaroon ng pakikinig sa mga sasabihin ng nasa paligid mo, sa nakita ko dito. Iwasan mo rin yung magkaroon, yun nga, doubt to sarili, doubt sa mga forwarding na idea, tsaka iwasan mo yung pagkalito. Pero hindi naman niya sinasabi sa'yo na magmadali ka. Siyempre, iwasan mo yung isang sitwasyon na gagawa ka ng, paano ba kayo explain to? Iwasan mo yung isang bagay na naiisip mo na hindi mo planuhin maigi. Yun. At saka iwasan mo din ang isang bagay o sitwasyon man yan na hindi mo masasabi yung gusto mong sabihin. Ganun. Siyempre, need to talk din or need to take it action. And iwasan mo rin yung ma-stuck ka o hindi ka mag-move sa sitwasyon mo na, kasi ang need kasi dito is to value your new direction or to value your new idea or your new journey into your life. Yun. Iwasan mo yung mawalan, yung hindi ka ma-inspire sa bagong stepping up na mga magaganap mangyayari sa'yo. Kasi nandito ka pa sa 2 of Wands. Yung sabihin, may mga sitwasyon ka na maaaring magka-doubt ka, ganyan, sa nakita ko dito. Pagdadalawang isip kasi ito eh. Magkakaroon ka na, iwasan mo daw yun, magkakaroon ng pagdadalawang isip. Mag-forward ka. Kumbaga, iwasan mo yung, we have the 10 of Swords and that 9 of Swords and then equals to 10 of 10. Kumbaga, iwasan mo yung isang sitwasyon na nakaraan na, natapos na. Tapos, wala ka pang katiyakan na hindi ka pa mag-move on. Mamili ka ng isang daan sa buhay mo. Yun ang sinasabi dito. And you need to finish the unfinished, kumbaga. Yun. Kailangan sa'yo is start a new journey and then value your new plan, interest, or handito yung pagkakaroon ng mga bagong plano. And then, you need to jump to your fashion. Kung ano ba yung fashion mo. If your passion is yung nakaraan,
pa sa ngayon at gusto mo talaga siyang i-fix, you need to fix it, di ba? Ibig sabihin, para mas clear ang magiging journey mo na tatahakin. Yun ang gawin mo. Kasi as long as hindi mo na-fix yung nakaraan mo, nadalin mo yun habang tumataha ka ng iyong landas. Pero nasa sayo yun. Ikaw naman ang ano niyan eh. Ikaw naman ang magdadala niyan. Tingnan natin ang love ni Aries. Kamusta ang love ni Aries? This 115. Love is sa lahat. Sarili, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho. The Two of Cups. Tandaan nyo, palagi tayong vice versa ha. The Two of Cups and the Ten of Cups. Ano ito? Anong ibig sabihin? Paki-explain mo sa akin. Okay. Okay. Okay, when it comes to a love, no, ang nakikita ko dito, andito yung sitwasyon na, oo, or vice versa ha, thinking for a union, ako nakikita dito, no, andito yung sitwasyon na nagkaroon ng isang panghihinayang from the past situation, ako na nakikita dito, no, andito yung panghihinayang, andito yung situation na, kasi nag-fail siya, and then this time, sa nakikita ko dito is, andito yung pagkakaroon ng rebuilding when it comes, kumbaga para maging 10 of Cups uli, itong si Cups, no? Si 2 of Cups. Ando kasi sitwasyon na yon, no? Nandun din talaga to sa pag-iisip sa nakaraan, sa nakikita ko dito. Kasi, tandaan nyo vice versa ha, kasi nakakaramdam yung isa sa inyo, or kasi minsan vice versa, no? Yung isa sa inyo nakakaramdam talaga siya ng sobrang, lungkot, feeling alone, and then thinking at night, sa nakita ko dito, panghinayang, yan, sa nakita ko dito, ay nahandito rin yung isang sitwasyon na want ng pagkikita or pag-uusap, no, sa nakita ko dito. Yun. Kumbaga may nag-aasam pa rin na mabuo ang kanyang 10 of Cups dito sa pagmamahal na to, sa nakikita ko dito. Yun sa iba naman sa inyo, sa nakikita ko dito, tingnan natin ha. Tingnan ko pa rin. Emperor. Temperance. Dito talaga si Ten, no? Dito talaga yung sitwasyon na nagkaroon pala ng ng mga pagsisinungaling dito sa sitwasyon. And then, ang nakita ko dito sa sitwasyon na to, may tao na gusto mag-apology o gustong makipag-usap dito, no, sa nakikita ko. Kasi andito yung si want uli ng togetherness, no, sa nakikita ko dito. Anak, baba mo na. Anong pwede ko pang malaman kay 2 of Cups? 6 of Pentacles. Ibig sabihin, yung iba sa inyo ay the 7, no? Ibig sabihin, yung iba sa inyo raw ay the 3 of Swords. Iba dito, ano lang to, separate. Yung iba dito, magkakaroon daw kayo ng mga choices in life. No? Sa nakikita ko dito, magkakaroon kayo ng mga choices in life na pag-iisipan nyo at a-actionan nyo at didesisyonan nyo sa nakikita ko dito or vice versa. No? Kaso, itong tao na to kasi iniisip kanya or vice versa tayo ha, gusto niya mag-sorry or gusto niya itama yung kanyang mali dito sa nakikita ko dito. Kaso, nalilito siya. Nalilito siya, hindi niya alam, kasi hindi niya alam kung paano kanya kakausapin or vice versa. Pero itong tao na to is still curious sa'yo sa nakikita ko dito. Dito rin si 6, oh. Curious pa to sa'yo. Gusto ka niya eh. Gusto ka daw niya makausap nitong tao na to, oh. Kasi nandito sa sitwasyon na meron siyang nararamdaman na they feeling trap and frustration at gusto niya talaga mabuo itong 10 of Cups na to
sa nakikita ko dito. Yung iba naman sa inyo, ang nakikita ko dito, may bagong tao dito na maaring makikilala nyo dito sa nakikita ko dito. Yung iba dito siguro a business partner, a new connection, sa nakita ko dito, yan. Sa iba ganun. Sa iba pasto. Ibig sabihin, isa dito is hindi pa totally nakaka-move on and still holding pa dito sa relationship na to. Or vice versa. Magkakaroon daw ka ng mga choices dito. Kumbaga, kung may darating pa na kumbaga iba dito is baka may dumating pa na mga bagong makakausap or connection. Ganyan. Kumbaga may mga pagpipilian ka pa. Sabihin. Sana all. Tingnan natin ang iyong money, Aries. Pero yung isa dito nagmo-move on. Kamusta ang money ni Aries? 1 to 15. Pwedeng explain mo sa akin. 1 to 15. Pera ni Aries. Please show me. Ganyan. Okay. When it comes to your money, sa nakikita ko dito, medyo, sorry ha, baka hindi nyo naman to energy. Medyo hirap, no? Medyo hirap sa nakikita ko dito, and, pero, nagpapakatatag kayo no? Kumbaga, na may mga sitwasyon na hindi mo siya kayang balansehin when it comes to your money. Dito, sa nakikita ko dito. Hindi mo siya kayang balansin. Siguro may mga pinagkakagastusan ka, o kaya hindi yung sitwasyon na nagiging mahirap yung pasok ng pera sa'yo. Sa iba sa inyo ha, ganun. Kasi titignan mo siya, bumaliktad pa siya. Tapos si Justice bumaliktad din, di ba? Ibig sabihin, hindi siya nababalanse or nawawalan siya ng organizing. Hindi siya nagkakaroon ng pag-organize. Pero, still care. Kumbaga, ibig sabihin is nagkakaroon kayo ng mga problema pa rin sa money or nagkakaroon pa rin ng hardship when it comes to your money. Pero, keep going to strong kasi ginagawa mo yung lahat kasi iba sa inyo nagiging busy naman kayo para magkaroon ng mga pagbabago sa inyong kaperahan this time sa natin. Kasi sa star. Ibig sabihin, and also you have the Lovers and the Ace of Pentacles. Ibig sabihin, parating na yung time dahil sa mga ginagawa nyong pagpupursige this time at pagtsatsaga sa isang sitwasyon para mapaunlad yung iyong pera, nandito sa Ace of Pentacles, sa nakita ko dito, magiging okay daw siya dito. Kasi may mga ginagawa ka na mga opportunity sa buhay mo. Baka iba sa inyo, may mga tulad kanina, there's idea or new opportunities or enterprises. Ako nakikita kayo nandito din si Ace of Pentacles, na nakikita ko dito, nagkakaroon ng partnership sa ibang tao na related ang pagkakaperahan dito. Ibig sabihin, there's an offering. No, baka may partnership nga, o kaya may nakisosyo ka, o kaya meron kang nilagyan ng pera sa isang stock, ganyan. O kaya may trabaho ka na, then meron ka pang gustong trabahuhin, mga ganyan. Nakita ko naman magiging busy kayo, and then magkakaroon ng change when it comes to a will. Yung, kumbaga, magkakaroon na ng pagbabago when it comes to your money. Ganyan. Kumbaga matatapos na yung mga problema mo rin sa money. Kaya magtiyaga ka lang din sa nakikita ko dito, no? Hindi ka man nagiging balance ngayon, pero ito, within a month, or in a divine timing, ang nakikita ko dito, dahil sa mga bagong strategy, mga bagong plano, or sacrificing mo this time, magiging okay daw siya. Kasi may mga idea, plano ako nakikita sa iyo. Yes, there's changes happen, no? Ngayon, mahirap, pero magbabago siya. Within naman, siguro 1 month, ganyan, so nakita ko dito. Or in a divine timing. Magiging busy ka rin
Yung iba dito hirap kasi no? Sa nakita ko dito. Pero mag-ingat din kayo. Balansehin niyo yung sarili niyo, tsaka organize. Tingnan natin anong opportunity. Tingnan natin, baka may opportunity pang parating sa'yo. Yung iba sa inyo, maaring nananakit yung ulo niyo minsan, paa, o kaya may mga nararamdaman kayo na panghihina or may tao na hindi maganda yung condition. May taong may sakit ganyan. Opportunity. Oy, nandito nga si Enterprises. Ay, si Enterprise. Oh, tama. Ba yan? Nalito ako. Ano yan? About saan itong opportunity na to? Ito na. Naloko na. Okay, ang opportunity mo, 7 and 7. 7 and 8. Okay, thank you. Ang opportunity mo, ang nakikita ko dito, meron kang isang bagay o sitwasyon na didesisyonan this time. Pagpapukusan mo siya magpo-focus ka doon sa nakikita ko dito, magpo-focus ka doon sa bagay na yun, and then, kasi 7 and 7, no? And then, bibigay mo yung effort and hard work mo doon sa bagay na yun, kasi ang nakita ko dito, mahirap siya gawin, sa nakita ko to, pero magsasucess to. Ibig sabihin, there's a new project, new enterprises, new idea, o bagong pagpupunla muli. Ako nakikita dito na hindi mo pa siya nakikita na magsasucess. Kumbaga, hindi mo pa makikita yung successful noon. Sa tingin ko sa iba ganun, pero magsasucess daw ito sa nakita ko. Kasi we have the 10 of Cups dito. Basta bigyan mo lang daw yun ng effort, hard work, and focusing doon sa bagay na yun. And then, i-force mo lang daw yung idea na yun at keep fighting sa nakikita ko dito at magsasucess. There's a victory and success happen into your life. So, iba sa inyo siguro, there's a new job, new work opportunity. Sa iba dito is a love, no? Sa nakita ko dito. Kung ano man itong sitwasyon na to, magiging maganda daw to. Iba sa inyo busy. Tsaka ano siya, may kapartner ka ata dito? There's a partnership. Ako na ikikita sa iba. Siguro may kapartner ka o may tutulong sa'yo. Ganun sa nakita ko dito. Magsasucess daw siya. Pagtsagaan mo lang. Kasi unti-unti siya magkakaroon ng development dito eh. Kasi sa ngayon, meron ka mga minamaster. No? Meron kang minamaster, meron kang dinidevelop, ganyan, sa nakita ko dito. Meron kang sinisimulan o sisimulan sa nakikita ko dito. Yun. And then, opportunity rin sa'yo, ang nakikita ko dito, meron tao dito na may tao na magkakaroon ng pagkokontrol or makokontrol ka ng isa o mamanipulate o makokontrol ka ng sitwasyon na magaganap o mangyayari sa buhay mo. No? This 1 to 15. And then also, ingat ka rin sa pakikipag-communicate sa nakikita ko dito kasi maaring may tao dito na ano tawag ito? Mangako siya na hindi niya matupad. No? Sa nakita ko dito. May tao na maaring mangako na hindi niya matupad yung kanyang pangako o kaya pakikipag-dealing na hindi matupad kung sa mga aspeto ng buhay mo yan sa nakita ko dito. Nagiging weak kasi ito sa nakikita ko dito. And also, may nakikita ako dito na sana hindi lahat, no? Sana hindi lahat kasi ang nakikita ko sa iba, sa inyo, may tao ako nakikitang magiging dishonest or maaring ikaw sa sarili mo, hindi ka magiging totoo kasi nahandito si parang you feel pain sa ibang aspeto ng buhay mo. And may nakikita rin akong corruption. Iba-iba kasi yung klase ng corruption. I-research nyo na lang kung ano yung ibig sabihin ng ibang meaning ng corruption. Kasi corruption also is dishonest, corruption when it comes sa money, ganyan. May mga kasamaan o katiwalian na papasukin o mga tao na makikipag-collaborate sa'yo pero hindi maganda yung intention. Yung mga ganun. Iba-iba yung klase ng corruption pero i-ano mo. No? I-research mo sa nakikita ko dito. Pero yun na nakikita ko kasi dito, na maaring may tao na abusuduhin niya yung iyong kabaitan o yung tiwala mo sa kanya, baka abusuduhin niya, ganun. Or vice versa tayo, di ba?
O kaya yung sarili mo, abusuduhin mo. Kasi nakita ko iba dito baka maging lazy. Kasi marami kayong gagawin na nasusubukan or gagawin na isang situation. Huwag mo abusuduhin yung sarili mo, baka na ikaw naman yung magkasakit. Diba? Kailangan mo rin alagaan yung sarili mo dito. Tsaka, sinasabi rin dito is, baka may mga bagay o sitwasyon ka na ma-impatient ka na gusto mong madaliin. Maging patient ka lang. It's more on waiting for mag-wait ka lang, kumbaga, maging patient ka, mag-wait ka lang sa mga bagay, kung sa ngayon hindi mo pa nakikita yung growth nun, o hindi mo pa nakikita yung harvesting na nun, o hindi mo pa nakikita yung resulta na yun, maghintay ka lang daw. Huwag ka mapanghinaan ng loob, kasi darating at darating siya, kasi andito si Ten of Cups. Ibig sabihin, magiging successful naman siya. Pero, sinasabi ito, kumilos ka. Gawin mo yung hard work and effort mo, dahil yun is magsasucess at mag-focus ka dun. Tingnan natin. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, sa trabaho, sa project, sa mga bagong umpisahan, na passion, ganyan. Bigyan mo lang ng motivation. Sa love life man yan, advice. Sana walang tao dito na bastusin ka, no? Or walang tao na, ingat, something dishonest, pang-aape, maape. Ganun. Sana wala. O kapag ganun, kaya pala siguro sinasabi na habaan mo yung PC mo. Bakit po ito? Okay, advice. The 5 and the 4 and the Tower and the Lovers and the Chariot. Oh, okay. And the Devil. Ano ba tong tissue na to? Dito rin si Devil. Okay, ang advice niya sa'yo, sa nakikita ko dito, alam mo, sabihin ko muna ha. Meron ka isang sitwasyon na siguro nai-stuck ka, no? Sa nakita ko kasi handun yung mga sitwasyon na hanggang ngayon kasi you're not accepting yung bagay niya. Parang hindi mo siya na-accept na yung mga naganap o nangyari na may mga pinagdaanan ka kasi, no? Ibig sabihin, may mga pinagdaanan ka na isang crisis, problem into your life na maaring ito is sa iba sa inyo is related to a partnership or related to a lover sa nakikita ko dito. Maaring yung mga bagay na yun hindi mo pa siya kayang i-accept, kaya nakikita ko sa dito is medyo nasasaktan ka pa, no? Maaring na-i-stagnant ka doon sa bagay na yun, and then andun yung gusto mong i-move forward yun pero hindi mo alam paano mo gagawin o paano mo sasabihin, paano kakikilos, kung ano mga aspeto ng buhay mo yan, no? And then ang advice niya sa'yo, ang sinasabi dito is kailangan mo mag-take it action. You need to take it action. You need to move forward, motivation, go to the passion, ang sinasabi dito, and ang sinasabi dito, abandonahin mo na raw yung nakaraan, or kung kinakailangan, if you want to fix mo, di ba? Pero ang sinabi sa going toward to a new, no? Going toward to a new you, huwag kang malito sa mga gagawin o actionan mo this time, and this is the time to make a new horizon into your life, release yourself sa mga situation na nai-stuck ka, sa mga sitwasyon na nauubusan ka ng energy or sensing sadness, ganyan. Acceptance kasi is needed dito. Acceptance is needed kung may mga bagay o sitwasyon na hindi nagkakaroon ng magandang resulta, di actionan mo, diba? Pero, huwag mo kakalimutan na mag-thinking to the future ka rin sa nakita ko dito. And try to control and try to balance yung mga sitwasyon. This is a time na magkaroon ka ng freedom sa bagay na yun, sa nakita ko dito. Kasi wasting time na rin naman. Pero it's up to you yun, sa nakita ko dito. And be independent. I-restore mo yung power mo, i-reclaim mo yun. And then, it's more on releasing sa mga sitwasyon na hindi naging maganda dito. Move forward. Mag-put some effort sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong matapos o gusto mong mangyaring o kalabasan na positive outcome. Mag-move forward ka lang. At saka syempre sinasabi doon, magplano ka. Kailangan mong planuhin. You need to be very carefully. And this is a time na rin na
start a new beginning into your life. Kasi nagkakaroon ka na ng beginning mo kasi may mga sitwasyon na magtatapos na sa'yo. Iba sa inyo, maaaring may biglang makikipag-communicate sa'yo or you communicate, no? Sa nakita ko to. Siguro, iba dito is makaka-receive ka ng text message, communication. By this week, maaaring nangganap na o magaganap pa lang. Sa nakita ko dito. Siguro ano to, 8 days, 8 weeks, 8 hours, naganap na o magaganap pa lang. Yun nakita ko. Maaaring magkakaroon ka ng communication o you communicate. Sa nakita ko dito. May taong umalis, ano? May tao palang umalis o lumayo. So, nakita ko dito, may bigla ang nangyari. Yun ang nakita ko. Pero may mga bigla ang mangyayaring pagsisimula. O, handito rin yung may mga tao na mga bago makikipag-communicate sa'yo. Hindi ko alam bakit ang daming tao ako nakikita sa'yo. Siguro nasa maraming tao ka. Kasi ang daming tao eh. Nasa maraming taong place. Siguro may mga kausap ka. May mga kausap ka daw o may mga bagong connection ako nakikita sa'yo eh. Yun. Nagiging maganda yung ano mo card. Kahit na medyo mahirap pero may ganda namang nangyayari. Arigato naman say God bless.